mga tauhan. Ito po ay isa doon sa mga pangunahing tauhan na naniniwala ako makapagdulot sa atin ng maraming marami pong encouragement at pwede nating gayahin. Meron pong sa kalagitnaan po ng isang gera ay ito pong high-ranking officer na to ay biglang nilapitan po siya ng isang lalaki. Sabi ng isang lalaki na yun doon sa high-ranking officer na yun, siya po yung kapitan ng platoon na yun, sabi niya gano'n, kamusta na yung kalagayan ng ating mga tauhan dito sa lugar na ito? Sabi niya gano'n, sir, okay naman. Sabi niya gano'n, kamusta ka naman? Ikaw, okay naman yung pamumuno mo? Okay naman ako, sir. Sabi niya gano'n. Maya-maya, pagtingin niya gano'n, yun pala ang hari ng Britain. Okay? Nakita niya gano'n, bigla siya yumuko bilang paggalang sa hari. At ang sabi niya gano'n, sorry, King, hindi kita nakilala without your crown. Okay. Ano po ninyo, ang pag-usapan natin ngayon, itong uri ng mga lalaki na kumilala sa ating Panginoong Hesus, even without His crown. Ito yung walang iba kung hindi ang mga Magi, or better known as mga mago sa Tagalog, o pantas. Okay? Pag-uusapan po natin sila at ang pagbubulay-bulayan po natin ngayon ay tingnan natin kung magagaya natin ang ginagawa ng mga Magi. Sino po ba gusto maging wise man sa mga oras na ito? Sino gusto yung narita, gusto maging wise man? Di ba gusto natin maging wise man? Di ba? Gusto nga natin, sinasabi nga natin, wais to its. Di ba? Kasi gusto natin maging wise. Okay? Well, alam po ninyo, ang Biblia ay nagsasalita ng tungkol sa wise man. At gusto kong unawain po natin, mga kapatid, ang mga tamang katuruan tungkol dito sa mga taong ito. Una, they were not kings, as the legend said. No? They were not kings. They are wise men. Actually, they were Magi. Yung Magi po, mga kapatid, ano po sila? Highly educated person. Sila yung mga astrologers. Sila yung bumabasa ng mga ng mga bituin. Sila yung advisor ng mga hari, sapagkat naniniwala sila through celestial bodies, ang mga galaw nito, naniniwala sila na mayroon itong kangkiaro. Okay, mayroon relasyon ito sa pangyayari dito, kahit sa pagputok po ng bulkan, nakikita po nila doon sa takbo po ng mga celestial bodies. Pagka may abnormalities doon, alam nila na mayroon pong pangyayari o mangyayari dito sa mundong ito. So, yung pong astronomy sa ngayon, during that time, okay po yun, pero yung astrology na yon ay naging, sa panahon natin ito, ay naging ginawa na nilang dahil na-develop po yung pagbasa ng future doon, kaya ngayon, ang tawag na natin ngayon doon ay horoscope. That's true. Etong sinasabi ng mga bituin sa'yo, tama? Ganun po yan. Okay, ang mga tao na-develop yung mga ganyang bagay, kaya naging horoscope na, kaya kahit mga Kristiyano na, naku po, magugulat ka, kabisado nila kung ano sila. Taurus, Aries, di ba? Sagittarius, alam natin lahat yan. And gusto ko po makita natin dito na hindi po sila three kings, hindi po sila actually three. Dahil actually, ang Biblia po ay walang nagsasabing tatlo sila. Alright? Wala rin po silang pangalan, kagaya ng mga nalalaman natin sila daw ay si Haring Gaspar, Melchor at Baltasar. Kasi masyado na po tayong, marami na pong naglalabasan tungkol dito sa mga magong ito, kaya tinutuwid ko lamang po ang mga bagay-bagay na hindi totoo, na hindi naman nakabase sa Biblia. Kaya ulitin ko, hindi po sila hari at hindi rin po, wala po rin nakasulat dyan na tatlo sila. Okay? Yun po ay marahil pinagbasihan nila doon sa dami ng kanilang gifts. Pero mamaya malalaman natin kung bakit. Ngayon po, hindi rin po sila nakita o dumalaw sa manger, doon sa sabsaban o doon sa lugar ng mga hayop, na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, dahil po, ang sabi po doon, si Jesus Christ daw po, ay dinalaw nila sa bahay na. At hindi sila dumalaw kay Jesus Christ during na siya ay baby. Actually, si Jesus Christ po ay child na. He was already a toddler. Sabi po na ibang mga Bible scholars, from 6 months to 3 years. So hindi sila yung hindi sila yung mga kasabay.
nitong mga shepherd na parati nating pag nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga pageant tungkol sa mga, sa ano na yan, sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ay sabay-sabay, dumating ang shepherd, dumating ang three kings, di ba? Sabi nila, three kings daw. Pero hindi po yan ang katotohanan. Today, we're going to learn so much from them. The truth is that, ito pong mga taong ito, they are people with great desire, okay, to know about Jesus. They were people na naniniwala ako, mga kapatid, na kapupulutan natin ng maraming aral. At naniniwala ako, yung sa aking pag-aaral po ng Matthew chapter 2, ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kung bakit ginagamit po rito yung word na magi o yung wise men, sapagkat the word of the Bible wanted to illustrate them not as wise because of their educational background, because of their attainment, because of their position sa kaharian, bilang advisor, bilang pantas. Okay? Hindi po sila tinawag ng wise man ng Biblia dahil lamang doon. Naniniwala po ako, sila ay tinawag ng Panginoon, ang salita ng Diyos, na wise men sapagkat sila po ay mayroong ginawang magandang aksyon. Kaya sabi ng salita ng Diyos, they were wise men. At titignan natin sa mga kanilang mga aksyon kung ikaw ba at ako ay pwedeng maging wise men. Again, ulitin ko, gusto niyo bang maging wise man? Amen. Okay? Pinamagatan ko po ang aking mensahe ngayong hapon na ito. Okay? No, hindi to. Mali ang pinindot ni brother. Yan yung una kong preaching. Ayan. Okay? Simasen daw, tao lang siya. Okay? Ayan na, mga isang hinga na lang. Alright. Ayan na. Okay? How to become a wise man this Christmas. We're going to use this story upang makita natin at ma-apply natin sa ating mga sarili. Na ako pala ay pwedeng maging wise man. Alam po niyo dito sa Lord of the Harvest, gusto ko ng bawat mga miyembro ng Lord of the Harvest ay maging wise sa Panginoon. Maging wise sa mata ng Diyos. Maaaring sa mata ng tao, hindi tayo ganun ka-wise. Pero importante kung ano ang tingin sa atin at kung paano tayo kumikilos, okay, sa mata ng ating Panginoon. Amen? Okay? So titingnan po natin ang kanilang pagiging wise man. First, bakit sila tinawag na wise man? First, because they were sensitive to God's move. Okay? Itong mga taong ito, kung bakit sila wise, sapagkat sila ay sensitibo, naintindihan nila, naunawaan nila ang kilos ng Panginoon sa kanilang paligid. Actually, nung umarap sila kay Haring Herodes, ito po ang sabi sa Matthew chapter 2, verse 2. Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star in the east. Nakita po ninyo, all through their lives, simula nang pumasok sila sa pag-aaral ng heavenly bodies, ng celestial bodies, ay alam na nila yung star. Pero magugulat po kayo, mga kapatid, ang sabi niya ganun, where is he? Okay? Na nung binasa nila yung kilos ng mga star, may napansin sila na itong significant star na ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya tumatakbo ng normal na kanyang pagtakbo. At doon sila naging sensitibo na dahil ito ay hindi kumikilos ng kanyang normal na pagkilos, naniniwala kami, ang Diyos ang gumagawa nito. Alam po ninyo, ginamit ng Panginoon yung kanilang interes. Interesado sila sa mga celestial body, kaya doon nagpakita ang Panginoon sa kanila para ipaalam